pagkalakip niya, dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating daktihang pagkatao ay kalakip ng napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayon huwag pa tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Pag ligtas ka na sa kasalanan, kailangan mo pa ng kaurusan. Kaya nga nabautismohan tayo kay Kristo sa pangalan ng Kristo Hindi naman tayo binabautismo sa pangalan ng Sampung Utos Hindi tayo binabautismohan doon, kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 3, tingnan natin, Galatia 3. Ano sinabi? O Galatia 3:1. O mga mangmang na taga-Galatia. Yan. Taga-Galatia naman. Ang dami, hindi lang taga-Galatia ang mangmang dyan. Maraming lugar ng mga mangmang dyan. Oh. Inihento lang ba yung Galatia? Pero maraming mga mangmang talaga. Mga nag-aaral pa nga. Mga abogado na nga eh. Mga teacher pa nga eh. Mga mangmang eh. Bakit? Eh binabago yung salita ng Diyos oh. Sinabi ba doon, gulay, karne lang? Ang sinabi doon, may pananampalataya na makakain ang lahat ng bagay. Pati tayo na, pwede na. Kung gusto mo eh. Kung gusto mo lang. Kaya nga, kung naman sa kalooban, sabi nga niya, basahin natin ng Roma 14. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayon mo. Eh kung gusto kong kumain ng pating eh, pananampalataya ako yun eh. Ano sinabi? Iingatan mo pa nga yun. Eh sinasang-ayunan ko yun eh. Bakit ko hahatol ang sarili ko? Kaya kasi, ang kaurusan talaga, hindi sa pananampalataya. Kaya kung ano-ano ang mga nasasabi ngayon doon sa salita ng Diyos, iniiba-iba. Eh, hindi naman literal na ganito yun eh. Literal naman kahit ano eh. Ang pag-aralan nyo yung Isaiah, yung hindi literal na baboy yan. At hindi lang baboy ang karumal-dumal sa Diyos. Eh dito, pagkain ang tinutukoy, may pananampalataya, no? Na ang lahat ng bagay ay makakain. Pagkain o hindi ang tinutukoy. Kung gusto mong kumain ng pusa, kainin mo. Kung naman sa kalooban mo, di mo kang kumain, hindi naman sapit ka niyan eh. O diba, ano sinabi niya ako sa Pablo? Hindi lang labag, nagkasala ka pa. Bakit? Hinatulan mo eh, sino ka nang humakatol? Pero kung kumakain ako ng buhaya, kung kumakain ako ng banaw, uod, kakatulan mo ako, sino ka? Sabi niya ako sa Santiago, sino ka? Huwag mo sabihin abogado ka, sino ka? Huwag mo sabihin presidente ka, sino ka? O, sige nga. Siyempre! Kaya nga sinabi ko, walang bagay eh, di gayahin natin. O, basahin natin. 14. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Maliban na doon sa nag-aakala na anumang bagay ay marumi sa kanya, ay marumi ito. Kung inaakala mo marumi sa'yo, eh di marumi sa'yo yan. Basta kay Kristo, walang anong bagay na marumi. Kaya kumain ka ng uod, di marumi sa kanya yan. Eh gusto mo eh. Pananampalataya mo yun eh. Pero kung marumi sa'yo yung baka, ito ka kumain,
Ay sa akin, maruming baka, marinig sa akin yung uod. Sinasabi na naman sa 21, mabuti ang huwag kumain ng lamang kasi. Hindi uminom ng alak. Mabuti! Hindi gumawa ng ano na katikisura ng mga kapatid. Mabuti ang huwag kumain ng lamang kape. Mabuti talaga eh. Hindi. Kasi bakit? Kumain. Eh kasi yung mga karne dyan, matagal matunaw sa ganyan. Eh kung mahina panunaw mo, Hindi, yung hindi ikabubuti mo yun, pero hindi mo ikamamatay yun. Hindi mo ikapupunta sa ano yun. Sa impyerno yun. Dahil pananampalataya mo yun eh. Pinaiingatan pa ng pananampalataya mo yun eh. No? Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili. ang tinutumbok doon yung katitis doon, yung magiging kung matitis ka niyo kapatid. Oh, natitisod na kapatid? Ang tinutumbok, hindi ko magpakita para di matisod. Ituturuan mo. Kasi titisod eh. Kaya naman titisod yun. Katulad nila, natitisod sila. Eh kasi nga, walang karanasan sa salita ng pananampalataya. Pagka walang karanasan sa salita ng katuwiran, mga takot kumain yan, manghihina yan. Hindi naman pinupul na huwag kang kakain ng laman ng tatay. Wala na po tayo sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses sinabi niya sa Deuteronomio 14:1. Kayo'y mga banal sa Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y mga anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos na tinuturing dyan? Tayo ba? Wala nga tayo kautusan eh. Si Apostol Pablo po ba kumain? Si Apostol Pablo? Kumain ba na ng mga? Ba eh, hindi lang kumain. Nakisalo nga siya eh. Nakitulad siya sa mga walang kautusan eh. Oh, pag nakitulad sa mga walang kautusan, sige. I-logic mo yun. Unawain mo, sabi niya Apostol Pablo, unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Wag kayong maging mga mamang. Siya po ba'y nagsasalita sa ulo ko ito? Oo, so tapos mo pa Please. Oh. Sa mga walang kautusan, ako'y nag-aring walang kautusan upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Eh, kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, Oh. bakit ako? Bakit naman ako hatulan ng iba? Sa aking pinagpapasalamat. Malamang. Hindi kumain din siya. Oo, siyempre. Kaya nga inaabot Hindi na kumain, lumangon pa. Kaya nga natulad siya, kaya kumakain ng mga laman. Bakit naman ako nakakatulad sa aking pinagpapasalamat? Eh, kung yung pinagpapasalamat ko, yung kinakain niya, sawa eh. Oh, yung magagawa pa, ikaw makakatulong mo ngayon. Sino ka? Teacher ka lang, abogado ka lang, presidente ka lang, kakatulong mo ako. Babawalan ko kumain. Pagbabawalan mo kung kumain yan, sino ka? Nag-teacher ka lang, oh. Nag-abogado ka lang, naging presidente ka lang, pagbabawalan mo ko sa pananampalataya ko. Pinaiingatan pa nga yung pananampalataya ko na yun, oh. Eh, pananampalataya ko kumain ng uod eh. Bakit mo pagbabawalan? Naging teacher ka lang, naging presidente ka lang, naging abogado ka lang. Sino ka? Sabi na Santiago. Sino ka na humahabol? Iisa ang tagapagbigay ng kausan mo kang humahabol. Eh, pangalan mo salita. Ano salita?